Huwag mong pag-isipan ng hindi maganda ang daddy mo. At trabaho ang dahilan kaya laging late na siya umuwi nitong mga huling linggo. Napalabi si Juliet sa ina. Ang bilis nitong nabasang laman ng isipan niya. Ma'am, anong dapat gawin upang ipakita sa isang lalaki na hindi na siya mahal ng isang babae? Sandaling pinakatitigan ni Almira ang anak. Ako noon ay naghanap ako ng ibang lalaki at kinasabot ko na karelasyon ko. Upang tigilan na ako ng lalaking inaayawan ko. Naging successful po ba? Biglang na-excite si Juliet sa kwento ng pagkadalaga ng ina. Yes, proud at nakangising tugon ni Almira sa anak. Ano po ang ginawa niyo at napapayag ang lalaking magpapanggap? Inasawa ko. Biglang bumagsak ang mga balikat ni Juliet at nawala ang thrill sa kwento ng ina. Mabuti sana kung same sila ng kapalaran ng ina. Anak, share mo kasi sa akin. Umiibig ka na ba? Ikinulong ni Almira ang isang palad ng anak sa mga kamay niya habang nang-aarok ang tingin dito. Napabuntong hininga si Juliet at napilitan ng magkwento sa ina pero hindi kasama sa kwentong tungkol sa nangyari noon sa resort at nagsinungaling din siya sa tunay na nadarama ngayon. Baka kasi hanapin ng ina ang lalaki na gustuhan niya at kumprontahin. Sigurado ka na hindi mo na siya mahal? Dudang tanong ni Almira sa anak. Yes po ma. At saka bata pa ako nung magkagusto sa kanya noon. Pinanindigan na niya ang pagsisinungaling. Alright, tingin ko ay malaki ang bilib na lalaki niya sa sarili at tingin ay siya lang ang gwapo sa paningin mo. Baka sa mukha ni Almira ang iritasyon. Bahagyang napangiwi si Juliet at galit na ang ina sa lalaki hindi pa nito nakikilala at wala namang kasalanan talaga. Oras na para tumanggap ka na manliligaw. Muling nalaglag ang mga balikat ni Juliet dahil sa naisip ng ina. Ma'am, ayaw ko po ng ganyan, napasimangot si Almira. Anak, alam ko nagmana ka sa akin ng ugali at pananamit, pero huwag mong itagong beauty mo. Ayaw ko pa pong makipagrelasyon, ma'am. Si Ken balita ko, pabalik na siya dito sa Pinas. Biglang umiliwalas ang aura ng mukha ni Juliet pagkarinig sa pangalan ng pinsang buo. Si Ken ay anak ng tita Jumaira niya, ngunit 5 taon nang nanirahan sa ibang bansa at doon nag-aral. Naroon kasi ang Lola Spencer at Lola Rosalie nila sa ibang bansa. Yearly naman silang namamasyal doon at hindi nawalan ng communication. Pwede mo siyang gamitin. Kumindat pa si Almira sa anak. You're the best mom. Nakangising nakipag-high five si Juliet sa ina. Pero pagpahingahin mo na muna ang pinsan mo at sa linggo siya darating. Nakangiting umakyat na si Juliet sa room niya. Halos 1 taon din ang tanda niya kay Ken. Sa kanilang magpipinsan ay siya ang panganay. Pagkapasok ni Oscar sa bahay nila ng abuela ay napansin kaagad niya na may bisita sila. Hindi na siya nagulat na makitang ina sa kusina at mukhang abala sa pagluluto. Agad niyang hinanap ang matanda at nag-alala na baka ginawan to ng hindi maganda ng kanyang ina. Sir, nasa terrace pong lola niyo at kasamang babaeng bisita. Ani ng nurse na siyang nag-alaga sa abuela niya. Salamat. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ng abuela na makitang babaeng bisita nila na mukha niya kaagad ito. Minsan na nag-cruise ang landas nila nito, 8 years ago. Nakilala niya ito noong unang taon ng ina niya na naging asawa, ang tiyuhin ng babae. Ngumiti si Cynthia sa binata ng mamita to. Hi, kanina ka pa ba dyan? Malapit nang magkahamog sa paligid at hindi maganda kay Lola ang ganitong klima. Inagaw niyang handle ng wheelchair kung saan nakaupo ang abuela. Mabilis na sumunod si Cynthia sa binatang nagtutulak na sa wheelchair. Sorry, hindi ko alam na bawal siyang mahamugan. Tumigil sa paghakbang si Oscar at nilingon ng dalaga. Kung ano man ang sinabi sa'yo ng ina ko ay wag mo sana sang ayunan. Makaramdam ng hiya si Cynthia dahil sa pasaring ng binata. Wala kasi siya sa bahay ng binata kung hindi dahil sa kagustuhang mangyari ng ina nito. Noong magdalaga na siya at binata ito'y nagkaroon siya ng special na pagtingin kay Oscar. Nang malaman niyang tungkol sa unti-unting pag-unlad ng buhay ni Oscar, ay lalong sumidhi ang kagustuhan niyang mapangasawang binata. Iho, dumating ka na pala. Ipinagluluto kita ng paborito mong pagkain. Masayang nilapitan ni Amanda ang anak at niyakap to. Hindi tumugon si Oscar sa yakap ng ina, pero hinayaan lang ito. Nang bumitaw na ito sa pagkayakap sa kanya ay muli niyang tinulak ang wheelchair ng abuela at pumunta sa sala. Mabilis na sinanda ni Amanda ang anak. Nagkausap na ba kayo ni Cynthia, anak? Wala kaming dapat pag-usapan para isama mo siya dito. Malamig na tugon ni Oscar sa ina. Inis na nagdabog si Amanda sa harapan na anak. Oscar, wag mo kong ipahiya sa pamangkin ng asawa ko.
Pasalamat ka't nagustuhan ka pa niya, ang isang tulad mong bastardo. Galit na dinurun ka rin ng anak ngunit hindi magawang bigkasin ang nais sabihin. Kung may lakas lang siya nang nasampal na niya ito dahil sa pang-insulto sa pagkatao ng sarili nitong anak. Lola, huminahon lang kayo. Nag-aalalang hinaplos ni Oscar sa likod ng abuela bago madilim ang anyong hinarap ang ina. Kung wala lang din po kayong magandang sasabihin, ay mabuti pang umalis na kayo dito. Nagagalit ka sa akin sa katotohanang bastardo ka. Pero sa ama mo hindi. Hindi nagpipigil na sumbat ni Amanda sa anak. Kasalanan ng gago mong ama kung bakit naging illegitimate son ka. Kaya huwag mo sa akin isisi ang lahat. Will you shut up? Angil na ni Oscar sa ina. Hindi kita sinisisi at walang sino mang dapat sisihin dito. Pakiusap ko lang sa'yo ay huwag ipilit sa akin ang bagay na ayaw kong gawin. Ha? Ayaw mo kong sundin pero sa ama mo'y ginagawa mo? Ganyan ka na ba talaga ka-unfair? Tumaas na rin ang timbre ng boses ni Amanda na pabugan ng hangin sa bibig si Oscar at pilit kinontrol ang sarili. Tinawag niyang nurse upang kunin na muna ang abuela niya. Oscar, sa amin ng daddy mo'y ako ang dapat mong sundin. Mahinahon ng pananalita ni Amanda, ngunit naroon pa rin gigil ito sa pinagtatalunan nila ng anak. Mom, nang iwan mo ko sa pudar ni Lola ay parang inalis mo na rin ang karapatan mo sa akin bilang ina ko that time. Malamig niyang paliwanag sa ina. Ilang beses ko bang kailangang ipaliwanag sa'yo na I have a reason kung bakit kailangan kitang iwan noon sa iyong lola? Bumaba ng boses niya upang pakinggan at maawa sa kanyang anak. At marami ka ring oras at araw at taon na pagkakataong dalawin ako upang kilalanin kong ina. Malamig niyang tugon sa ina na nagpapakita lang sa kanya kapag may kailangan. Nagmadali si Cynthia sa paglapit sa ginang na marinig na nagtatalong mga to. Oscar, please, listen to your mom. Saksi ako kung paano siya nagsumikap para sa'yo. Ginagawa niyang lahat upang matanggap siya namin at sa ganun ay mabigyan kanya ng buong pamilya. Kampi ni Cynthia sa ginang at niyakap to. Pumalatak si Oscar nang umiyak ng ina. Gusto niyang sagutin ang dalagang mali ito ng iniisip na nagtiis ang ina sa pamilya nito hindi para sa kanya kundi sa sarili nito. Iha, huwag sanang magbagong pagtingin mo sa anak ko. Kasalanan ko kung bakit siya nagkaganyan. Siguro nga'y naging pabaya kong ina. Umiyak na si Amanda at patakbong bumalik sa kusina upang tapusin ang niluluto. Malungkot na pinagmasdan ni Cynthia ang binata. Oscar, sisihin mong pamilya ko kung bakit hindi ka naalagaan ni Tita Amanda noon. Pero huwag mo sanang kalimutan na ina mo pa rin siya. Pilit niyang bumawi sa iyo ngayon kaya sana bigyan mo siya ng puwang sa puso mo bilang iyong ina. Kahit papaano ay nakonsensya si Oscar dahil umiyak ang ina pero hindi siya natutuwa sa payo ni Cynthia. Hindi mo mabawing ina kung hindi gusto lamang makipagkompetensya sa kanyang ama. Hanggat may galit ito sa puso dahil sa nakaraan hindi siya nito kayang mahalin ng buo bilang anak. Pasensya na at nasaksihan mo pang away naming mag-ina. Kung talagang tanggap na siya ng buo niyong pamilya ngayon ay salamat. Pero hindi ako kasama sa kailangan niyong tanggapin. Nakagat na lamang ni Cynthia ang ibabang labi at walang magawa kung hindi ang manahimik na muna. Hindi niya maaaring sabayan ang samaan ng loob ng mag-ina. Mabigat ang mga hakbang na pumasok si Oscar sa kusina. Alam niyang abuela niya ang unang nasasaktan sa nakikitang pagtatalo ng ina. Pinalaki siya nitong busog sa pagmamahal at walang nakatanim na sama ng loob sa mga magulang. Lagi nitong sinasabi na dapat siyang magpasalamat at hinayaan siyang mabuhay ng ina at maalagaan ito. Mabilis na pinunasan ni Amanda ang luha sa mga mata nang makitang pagsunod sa kanya ng anak. Totoong napaiyak siya dahil ramdam niyang walang amor sa kanya ang anak. Hindi niya ito masisisi pero bakit hindi siya nito maintindihan? Binuhay niya ito hindi para ang makinabang si Eddie. I'm hungry. Napangiti si Amanda at kahit simpleng salita ng anak ay natuwa na siya. Hindi man ito nagsorry pero masaya siya dahil gusto nitong kainin ang niluto niya. Ibig sabihin hinahaya na siya nito makapasok sa buhay nito bilang ina. Dali-dali siyang sumandok ng pagkain at itong nag-ayos ng hapagkainan. Tulungan na kita. Nakangiting kumuha rin ng plato si Cynthia. Hindi na sumagot si Oscar at tinayaan ng dalaga. Tinawag na rin niyang nag-aalaga sa abuela upang sabay-sabay na silang kakain. Okay na si Cynthia sa ngayon at nakasalo sa pagkain ng binata. Kahit hindi siya pinapansin ng binata ay okay lang. Ang matanda na lang ang kinakausap niya kahit na hindi rin sumasagot dahil sa kalagayan nito. Kapag nakuha niya ang loob ng matanday, matutuwa si Oscar. Sabik na sinalubong ni Juliet nang yakap ang pinsan nang makita to sa sala nila. Ken! Hey, careful! Natatawang napahawak si Ken sa kinupuan at napayapang yumakap sa kanyang pinsan. Shit, ang pogi talaga ng pinsan ko. Pinisilpa ni Juliet ang pisngi ng binata. Nakakainggit at nauna tong nakatapos sa kanya dahil mas naunang buwan ng pasok sa ibang bansa.
I know, hindi mo ako pinsan kung pangit ako. Muling natawa si Juliet sa biro ng pinsan. Ano nangyari? Akala ko ba'y silinggo pang uwi mo? Pinauwi na ako ni mommy bago pa ako mapikot ng puti doon. Tinampal niya sa balikat ang pinsan at pinagyayabang na naman ng pagiging babaero sa ibang bansa. Lahat yata ng nationality na makilalang babae natikman na nito. Ayon pa dito, hindi pa ito tumitikim ng Pinay at gustong gawin dito sa Pinas mismo. Ikaw, kamusta na? Mukhang wala pa rin nakakamaling babae ka. Natatawang tukso ni Ken sa pinsan. Excuse me, sadyang choosy lang ako, pagtatry niya sa pinsan. Boring ang buhay kung walang kalandian, babe. Gusto mo tulungan kitang maghanap? Kumindat pa si Ken dito habang nakangisi. Gago, baka nakalimutan mong babae ako para gumaya sa'yo. Binatukan niya to. Napakamot si Ken sa bato kung saan tumamang palad ng pinsan. Joke lang, isang araw pa lang ako dito sa Pinas ay nababagot na ako. Ang higpit nila mami at ban pang mga credit card ko. Buti nga sa'yo, puro ka kasi babae. Babe, baka naman pwedeng ilibre mo muna ako sa mga lakad mo. Nakakainip sa bahay at pinapayagan lang ako nila mami na umalis kung alam na dito ako pupunta at sa iba pang kaanak. Nakangising pakiusap ni Ken sa pinsan. Napangiti si Juliet at nagustuhan ng narinig. Sure, really? Samahan mo ko sa mga lakad ko at sagot mo. Pati mga mata ni Ken ay nangislap sa tuwa. Pero sa isang condition, shoot basta wag mong sabihin kina mami kapag may hotel akong babae. Pagbigay condition din ni Ken sa pinsan. Hindi maaring malaman ng iba na pinsan kita. Very easy. Ipinahid pa ni Ken ang hinlalaki sa tungki ng matangos na ilong. Ikaw ang maghahatid sundo sa akin sa school at work. Dugtong pa ni Juliet. With your cool motorcycle? Lalong nabuhay ang dugo ni Ken sa naisip na sasakyang imaneho. Nang tumango ang pinsan ay nag-thumbs up siya. Great! Let's celebrate! Nakangising aya ni Juliet. Wala siyang pasok bukas at linggo. Shit, I love you na talaga, babe. Tuwang-tuwa na niyakap ni Ken ang pinsan. Itong isa sa gusto niya sa pinsan. Kahit wala siyang pera, hindi hadlang para maghirap siya. Nariyan ang pinsan na mapera rin. Ayain ba natin si Arya? Ang alam ko wala si Arya sa kanila at nasa probinsya. At may charity event na inattendan doon kasamang mami niya. Then tayong dalawa na lang. Tumayo na si Ken at excited. Magpapaalam lang ako kay mommy. Patakbo na siyang umakyat sa ikalawang palapag at hinanap ang ina. Pinayagan ni Almirang anak at may tiwala siya sa mga ito na magkaroon ng limitasyon sa gagawing happenings. Isa pa ay may lalaki ng kasama ang anak niya kaysa less worry siya. Tita, wag po kayo mag-alala at hindi ko hahayaang may mag-take advantage na lalaki o babae sa pinsan ko. Yumakap si Ken sa ginang at nagpasalamat. Saktong 9 ngayong gabi ay dapat nakauwi na kayo. Nahigpit na bili ni Almira. Hindi kaagad nakasagot si Ken. Hindi siya sanay na may curfew sa mga lakad niya lalo na sa gabi. Paano siya makakapag-hotel kasama ang babaeng gustong may kama kung may curfew? Opo, mami. Ayaw ko rin pong magalit sa akin sina Tita Jumaira kapag nabalita ang kinukonsinti ko tong pogi kong pinsan. Gusto sanang tumutol ni Ken at sabihin sa pinsan na hindi siya makakapag-enjoy kapag ganoon ngunit kinurot siya sa braso at pinatatahimik. Umalis na kayo habang maaga pa upang makapag-bonding kayo ng mahabang oras. Huwag ding pakalasing kung iinom kayo. Nakangiting tumango si Juliet sa ina. Hinintay itong makalayo sa kanila ng pinsan bago hinarap si Ken. Bumawi ka na lang sa araw pagkahatid sa akin. Gumaan ang pakaramdam ni Ken kahit papaano dahil sa sinabi ng pinsan. Mas marami nga naman siyang oras pagkahatid dito sa trabaho. Ligtas na rin siya sa grounded kung sakali dahil siyang maghahatid sundo sa pinsan niya. Nagpalit lang ng damit si Juliet. Ayaw niya magmukha ng maton kapag kasamang pinsan kaya nagsuot siya ng fitted skirt na hanggang taas ng tuhod ang haba. Pinaresa niya ng silk sleeveless na kapag nakatuck-in ay ang hot niyang tingnan. Bihira lang siyang magsuot ng dress at yun ay kapag special occasion lamang. Ang suot sa paa ay tama lang ang taas ng takong na sandals. Napasipol si Ken nang makitang aura ng pinsan. Babe talagang tawag niya dito at kay Arya ay baby. Para sa kanya mga itong tunay niyang girlfriends. Kotse ni Ken ang ginamit nila patungo sa isang kilalang resto and bar. Minsan na siyang naisama ng pinsan sa ganitong lugar nung bakasyon niya sa ibang bansa. Pero dito sa Pinas ay first time niyang pumasok sa ganitong lugar. Pagpasok nila, ang ingay ng kumakantang band ang agad na maririnig. Nakakabuhay ng dugo ang tugtog at maraming sumasayaw sa dance floor. Dumiretso na muna sila ni Ken sa isang table at nagpa-serve ng pagkain, kasama ang inumin. Shit, namiss kong ganitong lugar. Eksahiradong tura ni Ken at ginalang tingin sa paligid.
Natawa si Juliet sa inakto ng pinsan. Wala pa nga itong 1 linggo sa Pinas, kumakari akala mo'y taon nang nakalipas. Mula nang huling pumasok sa ganitong lugar. Nagpakabusog na muna si Juliet bago tumagi na rin katulad ng pinsan niya. Come on, let's go and shake. Pasigaw na aya ni Ken sa pinsan at hinila na sa braso patungong dance floor. Parang nakalaya sa hawla si Juliet nang magsimula ng uminda kasama ang pinsan. Nakalimutan niyang mga dahilan kung bakit gustong makalimot. Nang mapalitan ng music ng love song ay napayakap siya sa pinsan. Parang biglang nahilo din kasi siya kaya sinandal na lang muna niyang ulo sa dibdib ni Ken at pumikit. Babe, kilala mo bang lalaking yon? Napamulat na mga mata si Juliet at tinignan ko sinong tinutukoy ng pinsan. Kanina ko pa siya napapansing nakatingin sa'yo. Yes, kapatid siya ng lalaking mahal ko. What? Parang nabingis si Ken sa narinig pero mas malakas naman ang ingay sa paligid kaysa sa boses ng pinsan. Bakit ngayon ko lang nalam na may mahal ka na? At sino siya? Shh! Natatawang nilapat ni Juliet ang hintuturo sa labi habang namumungay ang mga mata. Huwag kang maingay at ang alam niya, hindi ko na siya mahal. Pumalatak si Ken at mukhang lasing ng pinsan, kaya nakakapagkumpisal ng wala sa oras. Sa kayang kapatid niya'y bad, kaya iwasan mo siya. Napasinok siya matapos magsalita. Tumalim ang tingin ni Ken sa lalaki nakatingin pa rin sa pinsan niya. Unang tingin pa lang dito hindi na niya gustong aura ng mukha nito. Kung sino man ang lalaking gusto ng pinsan niya, kailangan niyang makilala. Presyo sa kanyang mga pinsan. Kahit babaero siya, hindi siya makakapayag na may maloko kahit sino sa pinsan niyang babae. Gumewang si Juliet sa pagkatayo ng kumilos siya. Nasobrahan yata siya sa sayaw kanina at nahilo na. Nang alalayan siya ng pinsan pabalik sa table ay sumama na siya. Tumagay pa siya at hinayaan lang siya ni Ken, pero ito ay hindi na gaanong uminom dahil inaalalayan siya. Ang mabuti pa'y lumipat tayo ng lugar at maingay dito. Muling inalalayan ni Ken ang pinsan na makatayo matapos na makapagbayad ng bill nila. Gusto niyang malaman kung ano pang kinikimkim nito sa puso dahil sa isang lalaki. Kahit nasa loob ng sasakyan ay ang likod ni Juliet. Walang tugtog pero siging kumpas ng mga kamay at galaw ng ulo na parang may sinasabay ang indak ng musika. Babe, tama na yan at lalo kang mahihilo. Ayaw kong maglinis ng sasakyan kapag sumuka ka. Tumigil sa paglikot si Juliet at nakangising pinakatitigan ng pinsan. Ganun lang siya hanggang sa naging blurry na ang paningin pati ang isipan. Tss, paano ako makakapambabae kung ikaw ang kasama ko? Reklamo ni Ken na magsimula ng magmura ang pinsan. Hindi niya akalaing ganitong bibig ng pinsan kapag nalasing. Napagkamalan pa siya ng pinsan na lalaking mahal nitong nang babaliwala sa damdamin nito. Kung sino man ang lalaki yun ay laking gago nito upang baliwalain ang damdamin ng pinsan niya. Kapag nakilala niya to, siguraduhin niyang magsisisi to sa pambabaliwala sa kanyang pinsan. Anong kailangan mo? Tanong ni Oscar sa kapatid na siyang pumasok sa opisina niya. Masama bang dalawin ko ang mahal kong kapatid? Nanguyam na sagot ni Jeric sa kapatid saka umupo sa upuan. Nice place. Aniya habang ginagalang tingin sa paligid ng opisina. Hindi ito playground na dapat mong tambayan. Matalim ang tingin pinukol ni Jeric sa kapatid. Ilang sandali pa'y huminga siya ng malalim. Narito siya para galitin ng kapatid at hindi dapat siyang napipikon. Ngumisi siya at tumayo. Huwag kang mag-alala at hindi rin ako magtatagal. Itatanong ko lang sana kung kamusta na kayo ni Juliet. Lalo siyang napangiti at hindi nakaligtas sa matalas niyang paningin ng pagdaan ng kakaibang emosyon sa mga mata ng kapatid. Sumandal si Oscar sa sandalan na swivel chair at gumalaw-galaw iyon. Isa ito sa reason niya kung bakit ayaw niya mapalapit kay Juliet. Gagamitin kasi itong armas sa kanya ng kapatid at ama upang mapasuko siya o mapasunod. Naasar na naman si Jeric at mukhang walang halaga na sa kapatid si Juliet. Sure siya noon sa kutob niya pero ngayon, hindi dapat siya magpalokot sa pinapakita ng kapatid. Well, gusto ko lang namang ipaalam sa'yo na mukhang napalitan ka na ni Juliet sa puso niya. Alam ni Oscar na wala ng pagtingin sa kanya si Juliet pero hindi niya alam na may iba na itong mahal. Ang gwapo ng kasama niya kagabi at mukhang anak mayaman. Binuksan niya ang cellphone at pinakita sa kapatid ang video na sumasayaw si Juliet. Kasamang lalaki ngayon niya lang din nakita. Mariing naglapat ang mga labi ni Oscar pagkakita sa dalaga. Mukha itong nag-e-enjoy sa pagsasayaw kasama ang lalaking sa tingin niya kay dara niya lang din. Nakangising ibinulsa na ni Jeric ang cellphone at humahabang ng marahang pabalik sa upo ang binakante kanina. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong ko upang maangkin ang babaeng yan. Kumindat pa si Jeric sa kapatid bago tumalikod. Wala kang gagawin at kung sino man ang mahal niya ngayon ay walang problema sa akin. Matigas niyang turan. Galit na nilingon ni Jeric ang kapatid.
Sa tingin mo'y maniniwala kung wala kang pagtingin sa babaeng yon? Para sa kaalaman mo, hindi mo ko maloloko. Bitawan mo na si Arya at tulungan kitang mapaniig. Muli si Juliet. Umangat ang isang sulok ng labi ni Oscar at naaliw sa mga pinagsasabi ng kapatid. Ayusin mo muna ang sarili mong buhay bago mag-alok ng tulong sa akin. Isa pa, malabo kang magustuhan ni Arya dahil bukod sa mahina ang IQ ay mayabang pa. Iyo, galit na sinugod ni Jeric ang kapatid at tangkang susuntukin to. Dahil sa pagkapikon, ngunit mabilis na kailag sa kamao niya to. Bastard, tingnan natin kung maprotektahan mo pang babaeng yun. Kapag nalaman ni Daddy na nakikita kayo dito sa kumpanya, kaya dito mo piniling magtrabaho. Banta ni Jeric bago tumalikod at umalis na ng opisina. Naikuyom ni Oscar ang kanyang kamay at pasuntok yung ibinagsak sa lamesa. Alam niyang hindi nagbibirong kapatid at talagang magsusumbong ito sa ama nila. Mabilis siyang tumayo na makitang oras mula sa suot na pambisig. Hindi niya namalayang tapos na ang oras ng trabaho. Pagkalabas niya ng kumpanya ay hindi kaagad siya pumunta sa parking area. Tumambay na muna siya sa smoking area at nagsindi na sigarilyo. Alam niyang nasa paligid pa rin ang kapatid at nagmamatsyag. Nang tumunog ang cellphone niya, kaagad niya yung sinagot kahit hindi pa nakikita kung sinong caller. Anak, nandito kami sa harap ng gate ni Cynthia. Napamura sa isipan si Oscar at kamuntik na niyang makalimutan na pinilit ng ina kagabi na mag-date sila ni Cynthia. Talagang hinatid nito sa kumpanyang babae upang hindi na siya makahindi pa. Pwede naman niyang tanggihan ng ina pero nang makita si Juliet na papuntang parking area at may sumalubong na lalaki dito, nagbagong isip niya. Tinapos na niyang paninigarilyo at nagpakita sa ina na nakatayo sa labas ng kotse nito. Agad na lumabas si Cynthia at nagmamadaling lumapit sa kanya. Tumigil si Juliet sa pag-angkas sa sariling motor na imamaneho ng pinsan nang makita si Oscar. Nagkaroon na naman ng kirot sa puso niya nang makitang may babaeng lumapit dito. Ngumiti pang binata sa babaeng sopistikada at inalalayan to patungo sa kotse nito.